Ito, yung susunod natin, Net 25. At alam nyo naman po, mga kababayan, na ang Net 25 ay kanino po, no? Sa kanya bilang PCO. Yan, narinig nyo na yung dalawang boses. So, di ho ba, mga kababayan? Ang sa akin lang naman dito, ano po, wag daw si Attorney Claire o wag daw sila yung rumesback doon sa mga bumabanat sa Pangulo. Ano yun? Kitang-kita mo na mali at walang katotohanan yung mga pinagsasasabi. Di ba? Tapos hahayaan mo lang? Ganun ba yun? O pakinggan ho muna natin mga bossing. Panayam sa kanya bilang PCO secretary, sinabi po niya na lalabanan niya ang maling impormasyon at ipararating sa publiko ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos. O, yun naman po ang gagawin talaga mga kababayan. O di ba? Lalabanan yung mga maling impormasyon, lalabanan yung mga fake news, mga bossing, sa pamamagitan po ng pagpapakita ng mga totoong mga pahayag at mga balita po, mga bossing Chief Amo, sir. Di ho ba? Yun naman talaga ang gagawin. Ayon. Ang problema, baka ang mga kalaban mong una ay yung mga kasama. Talaga. Yung mga kasamang una, I think handa si Attorney Claire dyan sa ganyan. Lalo na kasi yung tao nakikita ko, no? Nakikita ko kay Attorney Claire, mga kababayan, talagang nandoon lang siya sa part na katotohanan lang, no? Puros katotohanan lang ho, mga kababayan. Kaya nga sinasabi, lahat po ng sinasabi ni Attorney Claire, merong paghuhugutan at merong makukuha kang ebidensya online. Lalo na yung kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Na parang nangyari yata kay Cesar Chavez, ha? Nanumpa rin ang abogadong si Attorney Claire Castro bilang under secretary ng PCO. Aba, siya rin ho ang magsisilbing Palace Press Officer na siyang mamumuno sa mga press briefing sa Malacanang. Sa unang panayam sa kanya, binweltahan niya ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadala ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya. Ang tanong, nasa ng patunay doon? Wala, di ba? Walang patunay doon, mga kababayan. Minumura nga nila ang presidente. Pinagbabantaan nga nila ang buhay ng presidente. Di ba? Oh. Pinagbabantaan nila ang buhay ng presidente tapos sasabihin dinadala. Siyempre, yung tao aware kung ano yung mga nangyayari. Di ba? Yung tao nakikita yung mga araw-araw na nangyayari. Kaya soplak kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news. Wala pong iba kundi yung presidente ng fake news. Bakit ko naman hindi sasabihin yon, mga bossing? Sino po ba ang pinakamalaking tao diyan sa kampo nila? Wala hong iba kundi ang dating Pangulong Duterte. Sino po ba ang nagsabi nang nagdodroga ang ating Pangulo na nasa listahan daw po ng PIDEA ang ating Pangulo? Ang dating Pangulong Duterte. O ngayon, meron tayong PIDEA na nagsabing walang katotohanan yun. O ano tawag mo dun? Presidente ng fake news. Di ba? Mga bossing? Wala niyang maasahan sa dating Pangulo kundi intriga at imbentong ebidensya. Totoo naman. Yung pinarinig ko sa inyo, mga kababayan, ulitin ko pa ba? The extrajudicial them, but telling him that it was this person who squealed on him, and then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Di ba? Mismong galing sa dating Pangulong Duterte. Ayon.
Ito lang ha, ito ay sa munting abot ng aking kaalaman, mas maganda siguro kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maging si patrol ng Pilipino Jay Ruiz, na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay. Wait lang, no? Tayo, pare-parehas tayong Pilipino. Pag narinig mo na fake news at puro paninira yung sinasabi, bakit kailangan pang ibang tao? Bakit mamili pa ng ibang tao para idepensa ang Pangulo? Kailangan ganun pa ba yun? No? Bilang isang Pilipino na naririnig mo na nagpapakalat ng peking balita, na nagpapakalat ng paninira sa Pangulo, ay iba, wag ako. Bakit? Kasi PCO ako. Wag ako. Lahat tayo may karapatan. Mga bossing, ano? Bakit? Bakit hindi sila? Sige nga. Inuupa ka ng presidente tas i-depensa mo ng parang inenegatibo mo yung kabila. Di ba? Parang Hindi. Yung kabila, sukdulan na po yung pagiging negatibo ng mga yun. At yung sinasabi ho, mga kababayan siguro, nung host nila, yung inenegatibo, yun yung sinabi ho siguro ni Atty. Claire Castro na nagtatanim sila ng ebidensya. Galing na nga po. Extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people. I just told him that one bullet will do. Wait. But we know at the start what we planted the intrigues there. So, hindi negatibo yun. Bakit hindi negatibo? Dahil mismong galing kay dating Pangulong Duterte yun. Di ba? kumbaga sa bugbogan, huwag kayong taga-bugbog. Dapat kayo yung pagdala ng mga magagandang balita, di ba? Yeah. Hindi pwedeng palagpas. Para ho sa akin, mga kababayan, hindi din po pwedeng palagpasin yung mga ganon, mga bossing, no? Bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan po ng kahit sino ang maghinto nung ganon. Paano kung walang ibang tao na magpapahinto ng mga fake news na yun? Di hindi pa din. Di ho ba? Hindi pa din. Yes. Bakit kailangang hiwala yung tagapagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. Ano paliwanag niya? Kami na lang ang re-rest back. Kami na lang ang babardagol. Di ba? Ay, nako. Tapos kapag ka nagbardagol, hindi, check, eto. Eto mga kababayan. Tignan niyo ho yung tignan niyo ho yung channel nila. No? Papakita ko sa inyo, ha? Ano yan? Net25. Nasaktan ho ito sa mga sa mga comments sa kanila, mga bossing. Nasaktan ho sa mga comments sa kanila. Kasi saan ko ba nakita yan? Yung kay Atty. Claire Castro. Halos karamihan po pinatay nila o in-off nila yung kanilang mga comment section In-off nila yung mga comment section No. Ayan ho. Ayan. Comment are turned off. No? Ano sa palagay nyo? Turned off yung comment. Siguro, tinignan at nakita ng mga taong bayan o narinig yung kanilang mga mga sinasabi doon. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paa ninyo, papakit na kayo. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi ho pa Hindi naman taga-gulpi yung ganun Di ba? Inulit lang ni Atty. Claire Castro yung sinabi ng dating Pangulong Duterte. Which is yun naman ang katotohanan.
Oh, nasasaktan ho sila doon sa mga pagka ginagamit po yung mga salita o yung mga sinabi ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Pag ginagamit na pang resback sa kanila. Pwedeng pagsamahin, ito naman na sa akin lang na opinion, Jen, ha? Oo. Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede kang dumipensa pero wag masyadong katulad ditong ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad, no? Hindi pa mainit yung upuan, Jen, eh. Ganun Masakit, ano? Masakit ang katotohanan. ba? Tumira kagad, bunwelta kagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas, eh, di ba? Dapat wag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan na nila yung mga dati nilang pagkatao. Di ba? Na, Ako, sa tingin ko, Ha? mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang... yung kayong pagkatao. yung kanyang image. Ako nakikita ko hindi kailangan baguhin o walang dapat baguhin, mga kababayan. Unang-una, kita naman po natin, mga bossing, si Pamo Sir, na si Atty. Claire Castro, especially doon sa kanyang mga vlogs, is talagang dinidepensahan niya, no? Hindi man lahat, no? Pero nasa gitna siya at nandoon siya sa katotohanan. Pero nandoon din siya doon sa pagdepensa sa Pangulo. Ano, babaguhin niya pa yun? Kung kailan nandiyan na siya? O di ba? Baka sabihin ng tao, Atty. Claire, mas gusto namin yung talagang kung ano ikaw. Kung kailan nandyan na, saka babaguhin? Oh, ano ba yun? Ang gulo niya naman. Palagay ko. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga, no? Kasi pagka binalikan mo, mamimiss ko si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog, ha? Nagbablog. Baka hanggang ngayon magbablog pa rin Kaya yan. pala, ganun ang kanyang mga tono. Nung kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na Meron palang... papuntahan. Ay, grabe. Yung dalawa, kumbaga, ang sinasabi ho nila, mga bossing, na, kaya pala ganun ang tono ni Claire Castro o ni Atty. Claire Castro. No? Kasi may gustong puntahan o may gustong marating o gustong ma-appoint. Hindi ho yan kagaya nung mga Maharlika, hindi ho yan kagaya nung mga Glenn Chong. Kahit papaano po, no? Naulinigan ko yung background niyan. Mga bossing, kung ano talaga. Kung paano po talaga nag-umpisa, mga kababayan. Pero yung tao busy, no? Yung tao busy, Pero yung palalabasin nila, na kaya lang pala dumidepensa itong tao na to na si Claire Castro dahil may pinupunto o may gustong makuha. Hindi ho totoo yun, mga kababayan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Hayaan natin, ha? Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. Ba't ano ba agad daw sinabi ni Atty. Claire? Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Yung idol nila. Ano? Alam nyo, simula pa lang nung napanood ko to, nung nandiyan si Marcoleta, mga bossing, nakalimutan ko na lang yung issue nila Pero, yun yata yung pagpapatawag o yung rally, kaso, negatibo ang naging komento ng taong bayan sa kanila. Kaya bigla silang, peace rally po ito, peace rally po ito. Kaya lang, nung nagsimula na din po yung rally, mga boss chief amo, sir, nakita naman din natin kung ano ang katotohanan at kung para saan yung rally na yun. Kita natin, Marcoleta, nagsasalita tungkol sa politika doon. Diba? Nakita natin yung mga padapa nandoon. Di ba? Meron talaga, mga bossing, ang nakikita ko na madidismaya po doon sa ginawa nilang estilo na peace rally. Tapos yung tao, sabi, saan ka pupunta? Sabi nung nanay, saan ka pupunta? Di ba? Magrarally po kami. Uy, wag ka sumasama sa mga ganyan rally-rally, ha?
Mga politika-politika, hindi po, Nay. No, ito po ay sa simbahan. Peace rally po ito, Nay. No? Magiging isa po ako sa tagapagpalaganap ng kapayapaan sa Pilipinas. Ah, ganun ba? O sige. Sige, punta ka. Peace rally. Putik na yan, no? Pagdating mo, nando si Marcoleta, nagsasalita. Bumabanat. O di ba? Pati kamatis. Ang hindi ko nga nagustuhan doon, mga bossing, yung yung bakit daw hindi pinapatawag yung mga PNP chief ng dating Pangulong Duterte sa mga hearing sa Congress. Ay nako, hindi yata nakikinig si Marcoleta. No? Si Bato de la Rosa, ano ba si Bato de la Rosa nung panahon na yun? Di ba PNP chief? Paulit-ulit pinapatawag. Pero walang yagbols na pumunta doon. Oh. Di ba?